Good morning again. Maayong buntag sa tanan. Sublion ako, maayong buntag. Ako po ay nagpapasalamat sa tagapangasiwa ng komperensyang ito, lalo na po sa pangunguna at pamumuno ni Dr. Hope Yu at saka yung sa NCCA. Maraming salamat po sa konsiderasyon. Ito po ang i-present namin ay output po ng aking mga mintis sa Cebu Normal University, kaya lang supposed to be mag-present, mayroon pong emergency na nangyayari at yung iba ding na co-author. Kaya marami pong salamat sa konsiderasyon. Okay, so yung ano po, ang pag-aaral o papel na ito ay tungkol sa rehistro ng wika sa pagpupuso sa Cebu. Ito yung pagpapanatili ng tradisyon at pangangalaga sa kalikasan. So bakit kaya pagpapanatili ng tradisyon at pangangalaga ng kalikasan? So, alam nyo ba na ang puso ay bilang buhay na simbolo ng pagkakilanlan? Higit pa sa magiging practical na pagkain sa mga piyesta, salo-salo, kalsada, ang puso. Sino na ba sa inyo nakapunta na ng Puso Village? Yeah, kumain na ba kayo doon? Oh, mayroon doong Anli Lechon. Tapos yung kasama doon yung puso. Kasi hindi na kailangan gumamit ng using puso para mas madali. Hindi po siya yung puso ng puso, but yung the hanging rice, no? At ito ay isang buhay na manifestasyon ng kulturang Cebuano. Pagdating sa puso, yan, from Cebu yan. So, ito ay isang natatanging simbolo na nagtatahi ng ating kasaysayan, panlasa at pakilanlan. Okay, so bakit nga ba isinasagawa ang pag-aaral? Ano nga ba ang nasa puso? Ano ba yung rasyonal, no? So kung napapansin ninyo, may mga banta na rin sa kultura, no? Like for example, kung puso ay yung paggamit ng mga, kanina di ba may nag-present din yung pag-preserve ng mga pagbabalot, no? Gamit ng mga dahon. So, yun din ang nakikita sa banta ng modernisasyon at syempre yung gusto ng tao nagmamadali, hindi na kailangan yung maraming na proseso. So, ito yung may mga, ang modernisasyon ay banta ng ating pamana, no? So, una, ang panganib. So, sa pag-usbong ng modernisasyon, mabilis din ang pagbabago ng pamumuhay. Gusto natin madali, kailangan kasi may mga trabaho. So, pero ano nga ba ang epekto nito? So, ang epekto nito ay unti-unting pagkalimot sa mga terminolohiya at rehistro ng wika. Humihina ang pagpapasa ng kaalaman at kultura sa susunod na henerasyon. Ayon kay David San Juan, sinasabi niya na mahalaga ang pagsasagawa ng pangleksikograpiyang pag-aaral. Ganon din ang pagtingin natin sa variety ng wika. Okay, so ito po yung daloy ng pag-aaral, pananaliksik na ito. So una, ang pangunahing pag-aaral talaga ay masuri ang mga rehistro ng pagpupuso sa piling lugar sa Cebu. So, pumili ng mga lugar, Karkar o 5 doon. Tapos, bakit nga ba? So, dahil ang assumption ay ang rehistro ng pagpupuso ay sumasalamin sa kultura ng Cebuano. Of course, umaangkla ito sa dalawang teorya. Ang teorya ng rehistro ni Halliday, and then, kasunod po yung teoryang sociolinguistiko dahil tinitingnan yung mga nagpupuso, kinakainayam doon, paano ba yung mga terms na lumalabas at paano nagkakaiba. At nandun yung mga problem, una yung salita, pinagmulan at yung kaibahan, tinitingnan doon. Meron ba sa Karka, anong katawagan? Meron kaming nakikita na pagkakaiba, dahil alam natin na mayroon talagang variation o variety. Then, proseso ng pagpupuso, pagkakaiba sa paggawa. Kasi
when you do pagpupuso, mayroon ding mga style, binaki, ang forma, so may mga forma din sila at mayroon din silang katawagan. So, ang tuon talaga, paano ba yung pagpupuso? Dahil nanganganib din siya, bakit hindi na kailangan matagal? So, anong tugon? No? So, yung tugon po ay magkakaroon ng inobasyon, simpleng inobasyon sa paraan ng pagpupuso. Pero hindi mawawala yung dahon ng niyog. Pero yung proseso, okay, yan po ang sagot o tugon sa suliranin. So yun po, inano na namin yung mga layunin ng pananaliksik, basuri ang mga terminolohiya, and then termino, then tapos dinodokumento ang mismong proseso ng pagpupuso. Pumupunta talaga doon sa mga lugar na kilala, kasi bago pumunta yung mga mentis ko, ay kailangan mo na nilang imapa. Bakit doon? For example, sa Karkar. Bakit napili ang Karkar? Mayroon siyang inclusion criteria. Dahil sa Karkar, nandun din yung sikat na lechon. Sa Talisay, may mga ganon na criteria. And then, pagtukoy sa pagkakaiba ng paraan ng paggawa, and then, kasunod, pagkalugad sa mga inobatibong paraan bilang paggalang sa tradisyon. At syempre, ito yung lugar kung saan doon umiikot ang pinagkunan ng datos, no? So, nandun yung Konsolasyon, Pasil, Danao, Carcao, Inayawan, at Talisay. So, ang papel na ito ay dumadaan din sa Ethics Committee ng Cebu Normal University. So, hindi sila pwede kung walang clearance to proceed. And then, kwalitatibo ang disenyo at deskriptibong paraan. So, yung purposive sampling na siyempre umaangkop sa mga kalahok batay sa kanilang kaalaman at karanasan. Hindi pwede mag-interview kung hindi talaga mismo ang nagpupuso. No? So, ito yung mayroon sa interview guide upang makalap ang rehistro ng wika, pananaw at karanasan. So, mayroong 4 na kategorya ang rehistro ng wika sa pagpupuso. Doon yung process ng pagpupuso. Sunod, katangian ng produkto, ang kagamitang ginagamit, unsa may ilang gigamit kasi yung ibang lugar, meron din silang mga contextualized na kagamitan. And then, ano yung mga terminong pang-ekonomiya na parang magkakaiba ba o magkakatulad? So, ang ugat at dynamika na rehistro ng wika o yung terminolohiya. So, una yung, of course, ang pinagkunan ang katutubong wikang Cebuano. So, meron, ano ba ang mga term na ito? Dahil nasa piling lugar ng Cebu, ano yung mga hiram na salita? Mayroon bang umuusbong na hiram na salita na nandoon? No? So, paano na-change, no? And then, ang mga salitang binuo na sa paglalapi, dahil talking about paglalapi o yung affixes, kahit lang ang idagdag, meron ng pagbabago. Ganon kapangyarihan ang panlapi. So, pinapatunayan nito na ang wika ay patuloy na umaangkop sa pagbabago ng panahon habang matibay at nananatili na nakaugat sa lokal na kultura. So, ito po yung metrics ng variasyon ng termino. So, una, yung ganap na pagkakatulad, magkaibang anyo o parehong kaulugan o contextual na pagkakaiba. So, batay sa nakikita yung parehong anyo at kahulugan sa iba't ibang lugar, yung resulta ng geographical na panlipunang kalagayan, and then yung kasunod, yung iba't ibang gamit ng salita batay sa sitwasyon. So, sa kabila ng variasyon, nanatili ang pagkakaisa ng kahulugan at pagpapatibay na isang identidad o tradisyong pangkultura ng mga nagpupuso o magpupuso. So ito po yung proseso o yung arts ng pagpupuso. Una, yung paghahanda ng dahon ng niyog. So paghahanda pala ng dahon, parang yung sa pagpupuso, gaya ng rehistro ng paglilitsyon, meron din silang yung before, during, and after. No? So yung paghahanda ng dahon, paghahabi ng lalagyan, paglalagay ng bigas, magpapakulo. So may mga dimension, paano kinukuha yung termino. So, doon pinapakita ang kakayahan ng magpupuso na umaangkop sa lugar ng kondisyon na hindi iniiwan ang tradisyon. So, ano naman ang estratehiya o yung paano nga ba lumalawig ang mga salitang ito? So, nandun yung estratehiya, pagtitiwala at ugnayang panlipunan. Ano yung
relasyon doon. So, syempre sa economical na dimension o domain, nandun yung mga suki o yung sistema, suki sistema, yung pinagmulan ng regular na kita. Kaya ito ay binubuo yung kanilang datos. So sa manuscript, makikita doon yung mga words na nakatala, paano yung pagkakaiba at pagkakatulad. So ano naman ang sa komunidad at ano ang mga istorya sa pag-alok ng produkto. Kasi as magbibenta ng puso, kailangan naging creative din sila, no, para mabighani ang bumibili. So ito rin ay pangunahing hanap buhay o pangkabuhayan ng mga tumitira sa ganong lokasyon. So tandaan, ang pagpuso ay hindi lamang gawaing pang-ekonomiya. Ito rin ay nakabatay sa pagtitiwala, pakikipagkapwa at matibay na ugnayan sa komunidad. And then, ano ba ang nagsisilbing ambag ito sa ating kalikasan? O, no? So, ambag sa ekolohiya ang pagpapanatili at pagpapanatili ng tradisyon. Una, ang pangangalaga sa kalikasan, ang paggamit ng dahon ng niyog bilang, pangunahing material, likas, biodegradable, o hindi pagdagdag ng basurang plastic. So, alam naman natin, pagdating sa plastic ay syempre masisira ang ating kalikasan o environment. So, doon po nagkakaroon ng pagbalanse ng kalikasan at pamana. So, kung mayroong ganoon na context, mayroon itong tagapag-ingat ng kultura. Bakit meron? Dahil doon, napapanatiling matibay na haligi ang pagkakilanlan ng mga Cebuano laban sa pag-usbong sa makabagong teknolohiya. Yun din, maraming mga pag-aaral na nanawagan na magsasagawa ng ganitong uri ng pag-aaral, lalo na sa pagpapanatili ng kultura. So alam naman natin, sinabi ni Sus Salazar, na ang wika at kultura ay hindi pwedeng magkahiwalay. So pag nandun yung pag-imbak, no? So at doon din yung pagsalok ng mga salita. So dahil doon may mga findings in terms of variety, pagkakatulad at pagkakaiba, at yung parang glosaryo na ang mabubuo dahil ito ay resestro, bilang tugon, no? Dahil may problema na nanganib na ito, mawawala ng pagpupuso, yung ang simpleng gawain o yung simpleng tugon ay magsisilbi namang ambag. So, sa pagsasanib ng inobasyon at tradisyon, nakakabuo dahil mula sa simula pa lang, habang at sa pagkatapos, nakakaporma din ito ng inobasyong puso, no? So from the word, yung forma. So paano ba pinoporma ang puso? Paano yung forma ng puso? Binaki ba? Basta may mga ganun sila na paraan o forma, iba-ibang forma. So yung kasunod yung pag-umol. So yung pag-process, nung pagluluto na, no? Kailangan ganito, hindi basta-basta yung paghigot, no? Or pagtali. And then yung sudlan o yung sisidlan, then o bugas, no? So yung tawag palay, no? O yung bigas, no? So ang isa sa panukala o yung inobasyon, yung paggamit ng dispenser ng paglalagyan ng bigas upang mabilis at maging mas epesyente ang produkto ng walang sinasakripisyong tradisyon. Meaning, although pinapadali ang proseso ng pagpupuso using the dispenser, yun ang ginawa ng mga student, yung mentis ko, at the end pa, hindi naman nawawala ang paggamit ng dahon sa So, sa isang sistematikong gabay, upang mapabuti ang production habang napapanatili ang makakalikasang katangian nito. Kasi, unang-una, bakit ba ito yung nakita? Dahil kapag nagpupuso ka dati sa traditional is kailangan mong yung kamay, ganon, di ba? Pero yung iba, yung pagsalok din. Pero pag nandun yung dispenser, mapabilis siya na umaangkop din sa butas na gagawin ng puso. Okay, so bilang konklusyon, sa pag-aaral nito, ang paghahabi ng nakaraan at hinaharap. So, ang pagpupuso ay isang buong ekosistema ng pangkabuhayan, kultura at tradisyon. Bagamat merong barasyon at katawagan at pamamaraan, still nanatili ang magkakatulad ng pangunahing layunin nito. Una, patuloy na maipasa at pagpapanatili ng komunidad sa wika at kaalaman nito. Tandaan, mahalagang higit na pangangalagaan ang pag-aaral o pag-aralan ang lokal na kalamang ito bilang buhay nagbahagi sa pamanang kultural ng Cebu dahil ang mga mananaliksik
ay taal ng mga Cebuano. Yun po at maraming salamat.